pinakainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Egay, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero wind signal nakataas pa rin sa ilang lugar sa Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga nasawi sa Bagyong Egay umakyat na sa 5 ayon sa NDRRMC. Rescue operation sa mga residente na natrap sa baha sa Cagayan nagpapatuloy. Supply ng kuryente at tubig sa Ilocos Norte hindi pa rin na ibabalik. Probinsya isinailalim sa state of calamity. Ilang insidente ng landslide na itala sa Baguio at Benguet. 3 nasawi sa Negros Occidental matapos anurin ng baha. Biyahe sa mga pantalan, balik operasyon na ngayong araw. Ilang domestic flights, kanselado pa rin. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga government agency na pumasok sa public-private partnership para tugunan ang kakulangan ng health facility sa bansa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 27, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Suspendido ang klase at trabaho sa opisina sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Egay. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lahat ng anta sa public at private schools ay ang Angeles City, Pampanga, Cagayan, Calanasan, Apayao, Calasiao, Pangasinan City of San Fernando, Pampanga, Dagupan City, Ilocos Sur at Malabon City. Wala namang pasok ang preschool, elementary at junior at senior high school ngayong Huwebes sa Montalban, Rizal at Iloilo City. Kanselado rin ang pasok sa mga paaralan at opisina ng gobyerno sa Baguio City, Benguet, Ilocos Sur, La Trinidad, Benguet, La Union at Mamburao, Occidental Mindoro. Nalubog sa tubig baha ang maraming lugar sa North Luzon dahil sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Egay. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Egay sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroon ding 2 naiulat na sugatan dahil sa bagyo. Habang aabot na sa halos 80,000 mga pamilya ang apektado ng kalamidad. Mayroon ring nasa 40 mga bahay ang nasira habang patuloy pa rin kinakalap ang datos sa pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Matindi ang pinsalang iniwan ng Bagyong Egay sa Cagayan. May mga nasirang eskwelahan, mga bangka na nawasak at nagbagsakang puno. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa mga iniwang pinsala ng bagyo. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Nagdulot agad ng malawak na pinsala ang Super Typhoon Egay sa lalawigan ng Cagayan. Natuklap ang mga yero ng waiting shed ng elementary school. May ilang puno rin ang natumba at nasirang mga halaman dahil sa lakas ng hangin. Nagsagawa naman ng clearing operations ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at pulis sa bayan ng Bugay. Tinabas na rin ng mga tauhan ng Cagelco ang mga sanga na tumatama sa mga linya ng kuryente sa Tuguegarao City. Sinimula na rin ang clearing operation sa mga dabuwal na puno na nakaharang sa kalsada sa Santa Ana, Cagayan. Sa bayan ng Gonzaga, naka-standby na sa evacuation centers ang mga relief goods para sa mga nagsilikas na residente. Nasa 1,422 pamilya naman ang inilikas sa Bagao dahil sa banta ng landslide at baha. Pinasok naman ng abot tuhod na tubig baha ang ilang bahay sa Santa Teresita. Habang mahigpit na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan ng Tuwao ang Chico River bunsod ng tumataas na level ng tubig. Gayun din ang Pinakanawan River na umapaw na dahil sa malalakas na ulan. Matagumpay na nailigtas ang 3 individual sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya.
Natrapa mga ito sa kanilang bahay matapos mabagsakan ng malaking puno noong kasagsagan ng paghagupit ng bagyong Egay, magkatuwang ang lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection sa rescue operations. Sa ngayon, ligtas na ang mga biktima. Nawasak ang 7 sa 8 bangka ng mag-asawang Baby at Eugene Corpus sa Santa Ana, Cagayan. Ayon kay Baby, inilagay naman nila sa ligtas na lugar ang mga bangka bago ang paghagupit ng bagyo. Subalit lubhang malakas ang dalang hangin ng bagyong Egay. Problemado ngayon ang mag-asawa dahil ito ang pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. Matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Egay sa Nagsabaran Elementary School sa Cagayan. Nawasak ang ilang bahagi ng bubong ng mga silid-aralan. Ang ilang bahagi tuluyan ang nilipad ng malakas na hangin. Nagkabutas ang kisame ng isang room at nabali ang mga pananim na saging at nabunot ang ilang mga halaman. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang idinulot na pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Egay. Maraming mga sakahan at taniman ang nasira dahil sa malalakas na ulan at hangin na idinulot ng bagyo. Mula sa Alakapan, Cagayan, naroroon si Alan Manansala live. Alan, kumusta ngayon yung panahon dyan? Yes, magandang tanghali. Dito sa Alakapan, medyo umuulan at tuloy-tuloy yung pag-ambon. Gayon pa man galing tayo sa Santa Ana pero doon naging maaliwalas na yung panahon. Susubukan din natin puntahan itong bahagi ng Sanchez Mira kung saan titingnan din natin yung nagiging sitwasyon. Magkagayon pa man ay as of 8 p.m. Kahapon, July 26, Miyerkules, ay nasa 233,546,644.90 na ang inisyal na naitalang pinsala sa agrikultura sa probinsya ng Cagayan matapos ang pananalasa ni Bagyong Egay. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, buhat ito sa 29,900.3 na ektarya na agrikultura o lupa ng pang-agrikultura mula sa 17 bayan sa lalawigan. Ang malaking bahagi ng pinsala ay sa taniman ng mais na may 217,414,818.12 na halaga. 14.5 million naman mula sa high-value commercial crops na karamihan ay pawang mga gulay. At 1,631,826 at 826 mula naman sa taniman ng palay. Aabot sa 31,739 na mga magsasaka ang lubos na naapektuhan mula sa bayan ng Santa Ana, Camalanyugan, Lasam, Abulog, Igig, Ruzal, Santo Niño, Tuaw, Alcala, Gonzaga, Bagao, Alakapan, Bugay, Piat, Sulana, Peña Blanca at Apari. Pangunahing dahilan ng pagkasira ng kanilang mga pananim na mais ang malakas na buhos ng ulan at pagbugso ng hangin na nagpadapa sa kanilang mga pananim. Karamihan sa mga tanim na nasira ay nasa seedling at reproductive to vegetative stage na. Pero maliban sa agrikultura, asahan din na may malaking pinsala din sa infrastruktura ang naidulot ng pananalasa ng Bagyong Egay. Samantala, pagdating naman sa fisheries, umabot naman sa 470,384,256.46 ang napinsala habang 189,000 mula naman sa livestock, buhat yan sa 5 bayan ng Cagayan. At dito nga sa aking lugar, ay makikita natin
dito sa bahaging ito, yung ilang pananim na nag-uumpisa pa lang tumubo, kaya lang ayon na rin sa ilang mga magsasaka na nakausap natin, kung hindi aagapan at hindi agad maisasalba, tuluyan ang masisira ang mga pananim na ito. Kaya gayon na lamang ang urge, ang pakiusap ng ilang mga magsasakang mga kababayan natin dito na apektado ng pananalasa ng bagyong Egay, na sila ay matulungan at masuportahan at mabigyan ng ayuda. Ang sagot lamang aga ng local government unit, kailangan muna nilang i-consolidate lahat ng ulat, lahat ng mga kailangang impormasyon para bago sila magpalabas ng tulong para sa mga apektadong magsasaka aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Patuloy na tumataas ang tubig baha sa ilang mga lugar sa bayan ng Abulug, Cagayan. Sa mga larawang ibinahagi ng Cagayan Provincial Information Office, makikitang lubog sa baha ang mga bahay sa barangay Sinamar, kung saan na-trap na sa bubungan ang mga residente. Lubog rin sa baha ang ilan pang mga bahay sa barangay Canayon at Calug Sur sa Abulug. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang isinasagawang rescue operations ng Task Force Lingkod Cagayan sa mga residenteng na-trap sa kanilang mga bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng bagyong Egay. Samantala, hindi naman madaanan ang ilang mga kalsada sa Mountain Province dahil sa nagbagsakang mga bato at nagtumbahang mga puno. Ang detalye sa ulat ni Joanna. Bunsod ng malalakas na pag-ulan at pagbayo ng hangin na dala ng bagyong Egay, nasira ang isang tulay sa barangay Tamdangan, Vintar, Ilocos Norte. Sa mga larawang ibinahagi sa social media, makikitang nawasak ang entrada ng tulay kung saan lumubog ang magkabilang bahagi nito. Sa bayan naman ng Pidig, nabuwalang naglalakihang mga puno habang nagtumbahan rin ang ilang poste ng kuryente dahil sa lakas ng bagyo. Ilang mga bahay rin ang nasira at nagliparan ang mga yero sa kalsada dahil sa tindi ng hangin. May ilang mga kalsada rin ang hindi madaanan ng mga motorista dahil lubog sa baha. Nagtamo rin ng pinsala ang Lawag International Airport bunsod ng bagyo. Sa video na ibinahagi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, makikitang nagkasira-sira ang kisame at pintuan ng domestic pre-departure area. Bukod sa Lawag International Airport, ilan pang mga paliparan sa Northern Luzon ang nagtamo rin ng pinsala. Sa ngayon ay kanselado ang operasyon ng ilang mga paliparan sa bansa dahil sa masamang lagay ng panahon. At sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyo, isinailalim na sa state of calamity ang buong Ilocos Norte. Samantala sa Mountain Province naman, hindi madaanan ng ilang mga kalsada matapos na magbagsakan ang naglalakihang mga bato. May ilang mga puno rin ang nabuwal at nakahambalang sa mga kalsada. Mahigpit ring binabantayan ng mga otoridad ang level ng tubig sa Chico River, habang hinatira na rin ng food packs at iba pang mga pangangailangan ang mga residenteng dinala sa mga evacuation center sa Mountain Province. Joanna, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin na ibabalik ang supply ng tubig at kuryente sa lalawigan ng Ilocos Norte matapos ang pananalasa ng bagyong Egay. Base sa report ng provincial government, wala pa rin power supply ang karamihan ng mga lugar sa probinsya at problema pa rin ang supply ng tubig. Sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng probinsya kung saan ilang mga hayop rin ang natagpuang patay matapos na malunod sa baha. Natangay ng rumaragasang baha ang dalawang malaking truck sa bayan ng Narbasan, Ilocos Sur na epekto pa rin ng bagyong Egay. Samantala, tuloy-tuloy naman ang isinasagawang clearing operation sa probinsya ng Aurora at Nueva Ecija sa mga pinsalang idinulot ng bagyo. At para sa update, pakibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, wala naman bang naiulat na nasaktan o naasawi mula doon sa truck na tinangay ng baha? Aga, magandang tanghali. Wala namang nasaktan sa mga driver at mga pahinante ng truck matapos na tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Narbacan, Ilocos Sur dulot ng bagyong Egay.
Kaninang umaga, naalis na ang dalawang nahulog na truck na water tanker at flammable tanker na nahulog sa ilog sa tulong na rin ng DPWH at ang local government unit. Samantala, as of 10 a.m. ngayong umaga, umabot na sa 89 na barangay, 3,196 na families or 14,849 na individuals ang apektado ng pagbaha ngayon sa Ilocos Sur. Sa 34 na city and the municipality, 80% dito ang nakaranas ng lagpas taong tubig baha. Karamihan dito sa bahagi ng District 1 at 2. Samantala, isa pa sa dahilan ng pagbaha ay ang pag-apaw ng mga tubig sa ilog. Malaking porwisyo ito dahil nasira ang Banawang Bridge. Sa napaulat na nasawi, kung saan nga ay sa lugar ito ng Kawayan at Bigan. Tuloy-tuloy naman ang search and rescue ng PDRMC sa mga humihingi ng saklolo matapos malubog ang kanilang mga bahay ng mga residente at yung iba nga rito ay kasalukuyan pa rin ngayong tinutulungan ng PDRMC na nasa bubungan pa rin sa kanilang mga lugar. Samantala sa probinsya naman ng Aurora at Nueva Ecija ay nakararanas pa rin ng hanging habagat. Patuloy naman ang ginagawang cleaning at clearing operations sa mga puno at poste na nabuwal sa lugar. Aga dito naman sa lugar ko sa La Union ay kita na rin na sa aming pagbiyahe ay nakararanas din kami ng mula kanina sa Aurora, Nueva Ecija, La Union ay nakaranas kami ng malalakas na pag-ulan at ngayon ay papunta naman kami ng Ilocos Sur para puntahan nga yung mismong lugar kung saan ay maraming mga lubog na mga bahay at mga apektado ng mga residente. Dulot nga ito ng epekto ng Bagyong Egay. At yan, Utilities Live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sunod-sunod ang naitalang pagguho ng lupa dahil sa lakas na mga pag-ulan at hangin na idinulot ng Bagyong Egay sa Cordillera Administrative Region. Sa Baguio at Benguet, 5 ang naitalang nasawi matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay. At mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Baguio at may mga isinasagawa pa bang rescue operation sa mga otoridad? Alright, babalikan po natin ang pag-uulat maya-maya lamang ni Grace Flores. Patay ang 3 biktima sa probinsya ng Negros Occidental matapos na tangayin ng malakas na agos ng tubig baha. Samantala, umabot naman sa higit 22,000 mga pamilya sa lalawigan ang naapektuhan ng bagyo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano yung detalye nitong mga biktimang tinangay ng baha sa Negros Occidental? Aga 3 individual nga ang nasawi batay dahil sa mga pagbaha sa Negros Occidental. Kasama dito ang nasa Bacolod City na na-recover ng mga otoridad ang katawan nitong 32 anyos na si Victor Moreno Jr. sa Purok Sigay. Nagdamo ang biktima ng sugat sa ulo matapos anurin ng baha. Sa bayan naman ng Hinigaran, natagpuan ng isang mangisda na palutang-lutang sa ilog ang katawan ng biktimang si Arnold Bilujan. Ayon sa Philippine Coast Guard, dumalo sa party ang biktima at nalasing kaya nahulog ito sa ilog at tinangay ng baha. At sa bayan ng Murcia, patay na nang matagpuan ng bangkay ng 19 anyos na si Richard Espinosa na palutang-lutang sa ilog kahapon. Tinangay umano ito ng baha matapos nagipin ang kanyang kalabaw. Samantala, aga sa latest update ng Office of the Civil Defense Western Visayas, umabot na sa 13,000 pamilya o 52 individual sa Negros Occidental ang apektado ng pagbaha. 160 bahay na rin sa probinsya ang nawasa, kabilang na riyan sa Cadiz City, Sagay City, Silay City, San Enrique, Pontevedra at Hinubaan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief pack sa mga lokal na pamahalaan sa mga inilikas na residente. Balik na rin ang pasok at trabaho sa ilang lugar ngayong araw at madadaanan na ang mga kalsada.
Gayun din, balik na rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar na pansamantalang pintulan ng supply. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Grace Flores kaugnay sa mga naitalang landslide sa Baguio at Benguet. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Baguio at may mga isinasagawa pa rin bang rescue operation sa mga otoridad? Yes, Ella, sa ngayon nga ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong malakas na hangin at ulan dito sa Baguio City at sa ngayon nga ay ongoing pa rin ang rescue operation ng mga otoridad sa Benguet dahil nga sa mga nawawalang mga individual dahil sa bagyong Egay. 4 ang iniulat na nasawi sa landslide sa Bugyas, Benguet kasabay ng pananalasa ng bagyong Egay. Ayon kay Governor Melchor Diclas ng Benguet, ang mga biktima ay magkakamag-anak kung saan ang kanilang bahay ay natabunan ng landslide. Alas 4 ng umaga kahapon nang malaman ng pulisya ang insidente sa nangyaring pagguho ng lupa at ang pagkasira ng concrete wall na nakapaligid sa bahay. Sa sinagawang search and rescue operations ng mga otoridad at volunteers, unang naisalba ang 5 na nasa loob ng bahay na agad dinala sa pagamutan. Habang sa basement ng naturang bahay ay na-recover ang 4 na individual na wala ng buhay. Kabilang sa mga nasawi ay ang 12 taong gulang na bata, 5 years old at 2 taong gulang na bata. Samantala, nasawi ang 16 na taong gulang na binata naman matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa barangay Bakaking Central sa Baguio City kahapon. Sa search and retrieval operations ng mga otoridad, natagpuan ang katawan ni Noel Lopez Jr. na natabunan ng putik mula sa landslide. 2 lalaki rin ang sinagip ng Philippine National Police sa Baguio General Hospital compound. Sugatan sila matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kanilang tinutuluyang shanty na agad dinala sa pagamutan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Grace, yung mga pananim na nasira, meron ba silang nakuha ng mga tulong para tulong mula sa lokal na pamahalaan dyan sa Baguio City? Ella, yung ating mga farmers dito sa Baguio at Benguet ay ongoing pa rin yung kanilang, yung mga otoridad ay ongoing pa rin yung assessment dahil sa ngayon nga ay hindi pa rin sila talaga makapagbigay ng information sa atin kung paano kalaking pinsala sa agrikultura dito sa Benguet at Baguio dahil nga malakas pa rin ang nararanasan nating pabugsong ulan at hangin dito sa Baguio at Benguet. Kahapon na doon kami sa La Trinidad Vegetable Trading Post at kukunti lang talaga yung mga farmers, yung mga nagdadala ng kanilang gulay doon sa trading post. Kaya dahil nga iilan din naman yung mga buyers na galing dyan sa lowland areas na bumibili ng mga gulay. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, Ella, na tataas talaga ang presyo ng highland vegetables dito sa Benguet Province. Alright. Grace, ano ang temperatura ngayon dyan sa Baguio City at meron pa rin bang mga turista na umaakyat dyan? Ella, ang ating temperatura ngayon ay nasa 17 degrees Celsius hanggang 21 degrees Celsius pero mas malamig dahil nga malakas ang hangin at ulan ang nararanasan natin ngayon. May mga turista na na-stranded, Ella, dahil nga uuwi na sana sila nung nakaraang Monday. Kaso nga lang, itong sunod-sunod na mga pag-ulan ay nag-extend sila sa kanilang mga tinutuluyan at transient house tsaka ng mga hotel. Yung iba naman ay hindi na sila tumuloy dito sa Baguio dahil nga sa bagyong Egay. Kaya yung kanilang mga bookings dito sa lungsod ng Baguio ay nag-re-schedule na lang sila sa mga susunod na araw at iniiwasan nga nila itong mga bagyo pang mga darating dahil alam naman nila na kahit papasyal sila dito sa Baguio ay wala rin silang papasyalan dahil nga lalo na yung Baguio Burnham Park dito sa Burnham Park at Burnham Lake ay lubog sa baha, pati ang strawberry farm na dinarayo ng mga turista sa La Trinidad, Benguet. Ella? Alright, maraming salamat Grace Flores live na nagulat mula sa Baguio City.
Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad ang level ng tubig sa Marikina River bunsod ng nararanasang malalakas na pag-ulan simula pa kagabi. Sa ngayon ay patuloy na tumataas ang tubig sa ilog kaya't inalerto na ang mga residente sa lungsod. Mula sa Marikina City, kumuha tayo ng update kay JP Nunez live. JP, ano na yung kasalukuyang level ng Marikina River at mayroon na bang inilikas ng mga residente? Aga mula 5:38 AM kanina nang unang iakyat itong Marikina River sa first alarm. Kaninang 11:11 AM ay itinaas na ito sa ikalawang alarma at umabot na sa 16 meters yung level ng tubig dito sa Marikina River at nakapagpatunog na rin ng sirena dito sa Marikina City para dun sa paghahanda ng mga residente para sa preemptive evacuation. Mahigpit na nga na binabantayan ng Marikina City ang level ng tubig sa Marikina River dahil sa malakas na pag-ulan na naranasan kaninang madaling araw. Ngayong tanghali, umabot na ito sa 16 meters na hudyat ng second alarm. Ibig sabihin niyan, yung mga residente sa mga barangay na posibleng abutin ng baha ay kinakailangan ng magsagawa ng preemptive evacuation. Dito sa Marikina River Park, nakaabang yung mga rescue force ng Barangay Santo Niño na isa sa mga barangay na posibleng malubog sa baha kapag tumaas pa ang tubig. Agad nilang palilikasin ang kanilang mga residente ngayon na nasa second alarm na ang level ng tubig sa Marikina River. Tiniyak naman nila na sa kanilang barangay ay may nakahanda ng mga evacuation center. Samantala, dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River, lumubog na yung bahagi ng Marikina River Park. Aga, yung area ng Marikina River Park ay itong mismo na natatanaw natin sa ating likuran. Yan yung bahagi na lumubog na yung tubig. Kadalasan dito may mga recreational activity. Pero ngayon dahil sa lakas ng pag-ulan na naranasan, yan na yung lumubog dito sa area ng katabi ng ilog ng Marikina. At dito sa ating lokasyon, napakalakas ng hangin at merong nararanasan na pasulpot-sulpot na mga pag-ulan na tuloy-tuloy pa rin. Yan muna ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Kanselado pa rin ngayon ang ilang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport bunsod na masamang lagay ng panahon. Sa advisory ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga biyaheng kanselado ang ilang flights ng Philippine Airlines patungong Basco, Batanes at Lawag, Ilocos Norte, maging ang mga biyahe nito pabalik ng Maynila. Gayon din ang balikang biyahe ng Cebu Pacific na Manila to Lawag at Lawag to Manila, maging ang CEBGO flight na Manila to Masbate at Masbate to Manila route. Hindi rin makakabiyahe ngayong araw ang ilang Air Swift flights na patungong El Nido, Palawan at Romblon. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Bagaman nakararanas pa rin ng pabugso-bugsong mga pag-ulan sa ilang mga lugar sa bansa, nagbabalik na sa normal na operasyon ang lahat ng biyahe sa Batangas Port patungong Calapan, Oriental Mindoro, Abra, Diilog, Katiklan at Romblon. Gayunman, hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang mga maliliit na sasakyang pandagat gaya ng mga fast craft patungong Puerto Galera dahil sa nakataas na gale warning. Mula sa Batangas City, ang detalye ihahatid ni Aris Silvestre live. Aris, kumusta yung sitwasyon dyan at nakabiyahe na ba lahat yung mga na-stranded na pasahero sa Batangas Port? Yes, Aga, patuloy pa rin ang pagdating ng mga biyahero dito sa Batangas Port at patuloy pa rin na humahaba ang pila ng mga pasahero patungong Calapan, Oriental Mindoro, Abra de Ilog, Katiklan at Romblon. Hindi na itataas? Alas 7 ng umaga kahapon, July 26, pinayagan ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang mga barko na bumiyahe matapos alisin ng Philippine Weather Bureau Pag-asa ang babala ng bagyo sa Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa Romblon. Bagaman pinayagan ang ilang biyahe, ay may pinagbabawalan pa rin
na ilang mga barko na pumalaot bilang pag-iingat gaya ng mga maliit na sasakyang pandagat dahil sa gale warning. Pero vessels lang po muna yung mga pinapayagan po nating bumiyahe. Samantalang po yung mga fast cat, mga tugboat, and mga small craft po, hindi muna po natin niresume yung biyahe nila since may gale warning pa rin po dito sa Batangas. Aga, may mga ilang pasahero tayo dito na tuwang-tuwa na nararamdaman ng mga pasahero na makauwi na ngayong araw. Isa dito si Nanay Rina Magalon na galing pang Canada at nasabik na umuwi dahil sa buron ngayon ng kanyang ina. Masaya na kami at makakauwi na kami. At least mga kamag-anak namin doon sa province namin sa San Agustin, Cabulutan. At least mapanatag na yung mga kamag-anak namin na maililibing na yung mother ko sa Sabado. Hopefully naka-schedule na ng Sabado. Simula kahapon ay nakapagtala na nasa 31 inbound vessels at 34 outbound vessels. Sa pasahero naman aga ay nakapagtala ng 5,344 inbound passengers at 5,897 na outbound passengers. Samantala aga nagsimula na ring makabiyahe ang mga bangka sa Talim Island at sa Pretil, Binangonan, Rizal na 3 araw na ring na-stranded sa isla. Maraming mga stranded passenger ang naitala sa lugar matapos ang pananalasa ng Bagyong Egay. At yan muna ang latest update sa Batangas City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ari Silvestre. Samantala, balik operasyon na rin ang biyahe ng mga barko sa Manila North Harbor ngayong araw. Base sa update ng PCG, mayroon ng 4 na biyahe ng barko ang pinayagan ngayong araw, kabilang na ang mga patungo ng Zamboanga, Dumaguete, Dipolog, Cebu, Butuan, Iloilo, Bacolod at Palawan. Nakabiyahe na ang mga na-stranded na pasahero, ngayong unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon sa ilang mga lugar sa bansa. Pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa mga lungsod ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay sa Metro Manila. Gayon din sa Bacoor at Imus, Cavite. Simula ngayong araw, July 27, alas 2 ng hapon hanggang bukas, July 28, alas 8 ng umaga. Dahil sa malakas na hangin ng mga nakaraang araw ay naging madalas ang power fluctuation sa planta ng Maynilad sa Putatan, Muntinlupa. Kaya kinakailangan na mapalitan ang Uninterruptible Power Supply o UPS at air circuit breaker ng dissolved air flotation system ng planta. Ito ay para maiwasan ang malaking damage sa planta. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Maynilad ang kanilang mga customer sa mga nasabing lugar na mag-imbak ng sapat na tubig. Nakahanda na rin ang kanilang mga mobile water tankers kung ito ay kakailanganin. Paalala pa ng Maynilad, kapag bumalik na ang supply ng tubig ay hayaan muna itong dumaloy hanggang sa luminaw ito. Para sa kumpletong detalye ng mga lugar na mawawalan ng tubig, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Maynilad. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay. At dahil sa mga pag-ulan na dala ng nagdaang bagyo, nadagdagan naman ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo live. Ray, may mga lugar pa ba na nakataas ang wind signal? Yes, Ella, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, itong bagyong si Egay ay pinanatili ng Pag-asa ang paglalagay ng wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaninang alas 10 ng umaga, namataan ang mata itong bagyong si Egay sa layong 255 km sa may kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ito ngayon lakas ng hangin na 150 km per hour at pagbugso na aabot sa 185 km per hour. Kumikilos to pa north-northwest sa bilis na 15 km kada oras. Yung signal number 2 ay nakataas pa rin sa Batanes, kasama na ang northwestern portion ng Cagayan. Kasama na dyan yung Babuyan Islands at yung northern portion ng Ilocos Norte. Ang signal number 1 naman ay nakataas sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, lalabing bahagi ng Ilocos Norte,
yung nalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at yung Ifugao. Kasama na yung Abra at Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at yung northern portion ng Tarlac. Dahil naman dito sa pagdaan itong bagyong si Egay ay tumaas naman ang level ng tubig sa ating mga dam, pangunahin na yan sa Angat. Kaninang alas 6 ng umaga, 182.98 meters ang level nito o tumaas ng 1.34 meters. Ang may dagdag din na mahigit sa 1 metro yung Ipo Dam habang bahagyang umangat din ang Lamesa at halos 5 metro yung itinaas ng Ambuklaw Dam at mahigit sa 6 na metro naman yung Binga Dam. Yung San Roque Dam ay halos 9 na metro ang nadagdag at halos 4 na metro rin sa Magat Dam. Halos kalahating metro rin ang itinaas ng level ng tubig sa Pantabangan Dam na nasa Nueva Ecija. Dahil sa mga nadagdag na tubig ay nagpakawala ngayon yung Ambuklaw at Binga Dam. Posibleng bukas, Ella, ay madagdagan pa yung level ng mga tubig sa mga pangunahing dam dito sa Luzon at habang pag bumaba na o naipon na yung mga ibinuhos na ulan itong bagyong si Egay sa mga watershed ng ating mga dam. Samantala, Ella, kakalabas lang at kakabanggit lang ng Pag-asa, naging bagyo na yung panibagong sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at in-expect na by Sunday ito ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ella? Ray, hanggang kailan natin mararanasan na magiging maulan pa rin ang panahon lalo na dito sa Metro Manila? Yes, sa mga susunod, itong weekend natin, expect natin to, Ella, within 3 days ayon sa Pag-asa dahil kahit palayo na itong bagyong si Egay sa ating bansa ay lumalakas naman ngayon itong southwest monsoon o yung habagat. Kaya yung lalo na yung mga nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, yung area ng Bataan, yung area ng Zambales, yung Palawan, yung Panay at Negros Island, yan yung mga lugar na mas probably maapektuhan nitong habagat natin. Nagkasama na rin nga dito sa Metro Manila, meron tayong nararamdaman na pabugso-bugsong mga hangin sa kasalukuyan. But then, ang aantabayan na natin, Ella, itong magiging epekto nitong panibagong bagyo na papangalanang Falcon. Kung ito ay papasok ng PER natin, dahil kung hindi man ito direkta na makaapekto sa ating bansa, ay posible na palakasin din ito yung habagat natin by weekend. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo, live na nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Pilipinas at Malaysia na i-convene ang susunod na Philippines-Malaysia Joint Commission meeting na magpapatatag pa sa kooperasyon ng dalawang bansa. Sa joint press statement kasama si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng sa buwan ng Oktubre may sakatuparan ng plano. Ayon sa Pangulo, ang meeting na ito ay isang venue para sa government agencies upang detalyadong mapag-usapan ang priority cooperation ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang linya ng transnational crimes, agriculture, education, turismo at kultura, sports at ang digital economy. In the spirit of exploring synergies for future partnerships, we agreed to convene the next Philippine-Malaysia Joint Commission meeting in the near future. I believe the date that we decided upon was around sometime in October. We do this so that our government agencies will have an avenue to discuss priority cooperation in detail. Isang memorandum circular ang inilabas na Malacanang na humihikayat sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at local government unit na suportahan ang implementasyon ng Philippine Health Facility Development Plan ng administrasyon. Layo nito na matugunan ang problema sa kakulangan ng health facility sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, base sa memo ng Malacanang, ano ang dapat gawin ng mga government agencies para dito sa implementasyon ng Philippine Health Facility Development Plan?
Yes, Ella, inaatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na suportahan ng inisyatibo na pagtatayo ng health facilities para sa kanilang constituents. Ito ay sa ilalim na rin ng Philippine Health Facility Development Plan para sa taon 2020 to 2020 o 2040. Batay sa memo, inaatasan rin ng Department of Health na tulungan at suportahan ng LGU upang maging posible ang naturang development plans sa local level. Hinihikayat rin ng mga LGU na pumasok sa Public-Private Partnership o PPP upang maresolba ang mga problema sa pagtatayo ng health facilities sa kanilang mga lugar. Ang implementasyon ng circular na ito ay popondohan ng kasalukuyang appropriations ng kinaukulang ahensya at ng LGUs. Kabilang ang pagtatayo ng mga health facilities sa iba't ibang lugar at pagsasaayos ng healthcare services sa ipinangako ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang SONA noong Lunes. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Sisikapin ng masimula ng Department of Energy ang performance review sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay sa mga na-delay nitong proyekto. Pero ayon sa ahensya, imbis na magpataw ng parusa, nais nilang makipagtulungan sa NGCP upang maisaayos ang mga na-delay na transmission line projects. Narito ang report ni JP Nunez. Sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa sa mga nabanggit sa sektor ng enerhiya ay ang delayed projects ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Batay sa datos ng Energy Regulatory Commission o ERC, mayroong 68 delayed transmission projects ang NGCP. Kasama sa mga delayed projects na ito ang Mindanao, Visayas at Cebu Negros Panay Interconnections. Noong June 2023, nakapaglabas na ang DOE ng Department Order upang ipag-utos ang pagbuo ng performance assessment at audit team para sa performance review ng NGCP. Nagawa na ng DOE ang audit work plan at makikipagtulungan ito sa ERC upang masimulan na ang actual audit para sa 14 na taong performance ng NGCP bilang concessionaire ng mga transmission lines sa bansa. Sa post-State of the Nation address discussion noong Martes, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na imbis na magpataw ng parusa, nais nilang makipagtulungan sa NGCP upang maisaayos ang delayed projects para maibigay na sa publiko ang kinakailangang supply ng kuryente. What is the exact nature of the problem? What are the obstacles that are facing us so that we can work on them? If the obstacle is one of financing or inability or difficulties of the country's biggest monopoly to carry out, then let's find alternative ways of rolling out the transmission construction in the country. This is what we look forward to do. Not simply to find fault, but precisely to find the appropriate solutions for what the country faces. Noong May 8, naging mainit na issue ang problema sa transmission na nagdulot ng malawakang power outages sa Luzon Region. Ipinaliwanag naman ng ahensya na nagkaroon sila ng problema sa usapin ng right-of-way sa pagtatayuan ng mga transmission lines kaya nagkaroon ng delay sa mga proyekto. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng NGCP matapos ang ikalawang SONA ni PBBM, nangako ito na tatapusin nila ang mga delayed na projects kasama na ang mabilisang pagkumpleto ng Mindanao Visayas Interconnection Project at ang Stage 3 ng Cebu Negros Panay Interconnection Project. Nanawagan naman ito sa mga LGU na nakakasakop sa pagtatayuan ng mga transmission lines na tulungan sila sa issue ng right-of-way, gayon din ang agarang pag-aproba ng kaukulang mga permit. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang hawak na dokumento ang pambansang pulisya na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa courtesy resignation ng 18 opisyal ng PNP.
Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nais nilang makipagpulong sa palasyo upang malaman ang mga detalye kaugnay sa sinasabing pagtanggap ng Pangulo sa resignation ng mga ito. Narito ang report ni Lea Ilagan. Posibleng ilagay muna sa Personnel Holding and Accounting Unit ng Philippine National Police ang 18 opisyal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hinihintay pa kasi nila ang kopya ng dokumento na pirmado ng Pangulo. Nais rin sana niyang makausap ang mga opisyal ng Malacanang hinggil sa usaping ito. Well, itong yung mga officers na to, we are planning really if may mga plan to place them muna sa Pihaw. But after the meeting with the ES, mas maganda. I talked with our Directorate for Personnel, General Rodriguez, Police Major General Rodriguez, na tapusin muna yung meeting para yung kung ano yung tono ng courtesy resignation, mas klaro ang interpretation namin and mas naayon din yung response namin. Sinabi pa ni Chief PNP, tiyak na makakasuhan ng ilan sa mga ito, lalo na ang mga lumutang ang pangalan sa isinagawang investigasyon ng SITG 990. Most likely yung mga with may mga makakasuhan criminally and administratively. There are some of these names na may kaso. Because of the recent investigation ng SITG, I see some common names na medyo nabanggit sa SITG and nabanggit sa what you call that what came out from the social media. But still, I say that wala pa tayo natatanggap na official list. Tumanggi naman si General Acorda na kumpirmahin kung nasa watchlist na ng Directorate for Intelligence ang 18 opisyal noong siya pa ang direktor nito. Sa halip, sinabi ni Chief PNP na tuloy-tuloy naman ang gagawin nilang monitoring sa lahat ng tauhan at opisyal ng pambansang pulisya kontra katiwalian. Muli, nagpaalala si General Acorda sa mga pulis na mahalin ang trabaho at iwasang lumabag sa batas. I think this will send a message that talagang mahirap paglaro ng sistema and this is a call for the PNP na really to do everything professionally and what is in accordance with law ay gagawin namin. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa ating mga manonood, medyo sensitibo po ang tema ng ating susunod na balita. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na nahanap na ang Person Deprived of Liberty o PDL na nawala mahigit 1 linggo na ang nakararaan sa New Bilibid Prison o NPP. Samantala, inilagay na rin sa Red Alert ang New Bilibid Prison o NBP dahil sa nangyaring away ng mga PDL kagabi. Narito ang report ni Dante Amento. Yung nawawalang PDL nahanap na patay, decapitated. That is the status of the missing PDL. And there will be other revelations in the next few days. Natagpuan na umano ang nawawalang inmate na si Michael Angelo Cataroha noong nakaraang July 15, 2023. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla, patay na at putol ang ulo nito. Wala pang binigay na detalye ang DOJ kung saan ito nakita at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang buong pangyayari. I'm expecting a comprehensive report at the end of the day from Director General Katapang. Ngunit sa pahayag ng Bureau of Corrections o Bucor, ang indikasyon ay nasa septic tank ang labi ni Cataroha at patuloy na hinuhukay ito sa ngayon. May 2 indication pong nakita yung mga aso na amoy niya yung damit nung nawawalang preso sa kisame, and right after that, nag-indicate po dun sa septic tank. Tumahol po yung mga canine dogs doon. Kaya nga po yan ang ine-excavate.
Dagdag pa ng Bucor, hindi lang ang labi ni Cataroha ang nasa septic tank dahil posibleng tinambakan na ang tangke ng iba pang mga katawan ng mga PDL. Sa katunayan, may mga nakuha ng gadget at iba pang personal na gamit sa ginagawang paghuhukay ng Bucor. Po, may nakita po kanilang buto pero yun nga, hindi po kami pwedeng makialam dahil sila po yung may sound wisdom when it comes to the forensic. Iba-iba po may cellphone pa nga, di ba? Merong parang yung parang may asthma, yun, parang gano'n, nebulizer, tapos merong cellphone ba yun? Tsaka yung brief. Sinabi naman ng DOJ, iimbestigahan nila ito para malaman ang punot dulo kung sino ang posibleng managot. Maaari umanong nagsimula ang pangyayari bago pa umupo sa pwesto si Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Sketchy pa lahat. Everything is still in the exploratory stage and we're still trying to find out. Trying to get to the bottom of everything. We have to find that timeline pa eh. Kaya wala kami makukonclude. We don't even know the timeline of the period involved. Samantala, inilagay na rin sa red alert ang New Bilibid Prison. Kasunod ito ng nangyaring gulo sa pagitan ng mga PDL kagabi. Isa ang namatay at siyam ang sugatan. Bawal din muna ang dalaw sa loob ng NBP habang isinasagawa ang investigasyon. Paglilinaw ng Bucor, walang riot na nangyari kundi nagresulta ang insidente sa di pagkakaunawaan o pag-aaway ng dalawang PDL. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang pagkilala sa plenaryo ng Senado ang Senate Sentinels matapos tanghaling kampiyon sa UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Matapos ang matagumpay at kauna-unahang championship title ng Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off 2023, kung saan nahigitan nila ang 7 koponan na binubuo ng mga executive mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Binigyang pagpupugay naman sa regular session ng Senado ang Sentinels team dahil sa kanilang natatanging tagumpay sa larangan ng sports at charity. Resolution congratulating and commending the Senate Sentinels for winning its first UNTV Cup Executive Face-Off on July 23, 2023 at the PhilSports Arena in Pasig City. Mismong sa Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang nag-sponsor ng Senate resolution. It's like a father congratulating his son. Congratulating, of course, and commending our very own Senate Sentinels for emerging as the champions of this year's UNTV Cup Executive Face-Off in a historic victory marking our first time to win the Cup. Isa-isa ring binanggit ni Senate President Zubiri ang pangalan ng Senate Sentinels at staff na tumulong at sumuporta sa koponan. Kung kilala natin ang ating mga senador, mga direktor, mga attorney at mga kaopisina bilang masisipag at maaasahang mga trabahador sa plenaryo o sa iba't ibang mga Senate offices, ganyan rin po ang galing na ipinakita nila sa basketball court for their championship win. And these, ladies and gentlemen, are members that are not professional basketball players. Binigyang din rin ng Senate President na hindi nakaapekto sa trabaho ng mga senador ang pagsali nila sa Liga ng Public Servants. They all work during the day and they play hard at night, out of office hours. But at the same time, they earn 1 million pesos na ibibigay po natin sa mga charitable foundations, namely, Tahanan Walang Hagdanan, the Keith, did I pronounce it right? Keith Foundation Incorporated, and the Senate Spouses Foundation Inc. So this is not just a win for the team or the Senate, but for all the beneficiaries of these foundations as well. A great win for a worthy cause. Bago ang pagbasa at pagtibay sa resolution, ipinalabas pa ang maikling video presentation ng Senate Sentinels. Kasama rin sa pinasalamatan sa Senado ang lahat ng koponan na sumali sa Liga at ang bumubuo ng UNTV Cup. Lastly, nagpapasalamat po ako sa organizers ng UNTV Cup Executive Face-Off sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason at Commissioner Atoy Ko, Deputy Commissioner Ed Cordero sa pamamagitan ng mga
sports tournament kagaya nito, mas maingganyo natin ang ating mga kababayan na bigyan ng importansya ang sports. Lahat ng senador ay sumang-ayon na maging co-author at co-sponsor ng Senate Resolution. Mula na magsimula ang UNTV Cup, 10 taon na ang nakalilipas, ay umabot na sa mahigit 50 milyong piso ang cash prize na naipamahagi sa mga beneficiaries na mga sumaling kuponan. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat nyong abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Bagyong Egay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong low pressure area naging bagyo na rin. Flight sa Taiwan kanselado. Ilang negosyo nagsara dahil sa bagyong Doksuri. At interest rates itinaas ng US Central Bank sa pinakamataas na antas simula 2001. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 na nagsasabi, "Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.